Good evening. It's Letty's Peace Vlog. So kung bago lang kayo sa aking channel, paki-subscribe. Ito ang aking kwento dito sa Montreal. Pauwi pa lang ako galing sa work at ito nata-traffic. Yan, kita nyo nata-traffic. Hirap ng ano namin dito. Pag ganitong oras, traffic. So, buti na lang hindi kami ngayon nag-i-snow. Yeah, okay lang. Okay lang ang ano namin, kaya lang ito, mapapalaban sa traffic. Yan. I hope na hindi siya matumba ang camera ko. Yan ang buhay namin dito. Buti na lang ngayong araw is +3. Hindi siya masyado malamig. Pero earlier kaninang umaga is nag-freezing rain. Oh no, sarado ang mga daan. Bakit kaya lahat detour? Ang problema kasi dito detour pala siya. Ang sign niya, ora mismo na doon sa lilikuan namin. Hindi yung malayo pa sana para may time kaming makapaghanap kung saan kami pwedeng liliko. Pero ito nakadaan ako dun sa isa. Pero dito naman sa isa, sarado. Yun, dun ako sa isa, sa kabila. Baka makalusot na. Oh my goodness. Bakit ganito? Bakit ganito? Super traffic. It's 6:12 in the evening. So, maaga ngang nauwi. Pero mauubos yung oras sa traffic. Ayan. Grabe ang traffic. At itong ano namin, ito aking na anuhan ng detour is napakaliit lang na kalsada, kaya nahihirapan kaming mag-ano dito kasi napakaliit ng kalsada. Ayan. Ito pa tong aso, warm yung suot niya. May damit yung aso na nilalakad. May ano siya. Yung iba meron din silang boots. Oh my gosh, bakit detour ulit? Ay, nako. Kaya hindi ako susunod doon sa nagliko. Dito na ako. Hindi magbigay itong ano dito, mga sasakyan. Oh no, ayaw magbigay. Nako, baka na dito makapag-ano nito. Grabe ang traffic, guys. Ay, natumba na. Pasensya na. Ayusin ko ang camera ko. Yan. Yan, para hindi siya matumba. Yan. Ito palang building na nasa dulo na may makikita yung parang may mga mapula. Ang style niya is parang mga puno na nakatukod dyan sa building. Ayan kung makikita nyo. Yan style niya is parang mga puno na nakaano sa loob ng building. Style niya. Ito ang tinatawag na building na to. Ito ang tinatawag na yun, pinagbigyan ako. Oops.
pinagbigyan ako, ito namang mga katabi, diretso. Ito palang building na sinasabi ko guys is Palais de Congrès. Palais de Congrès kung baga. Kasi Francis siya eh. Kaya Palais de Congrès. Kung baga sa atin is Congress Palace. Ganun ang ano niya. So, grabe, bumper to bumper oh. Ang camera ko natatakpan ng sasakyan na sinusundan ko, parang ang lapit-lapit, pero malayo naman ako pa, hindi naman ako masyado nakadikit. Hirap ng buhay, kailangan kumayod dahil sa daming babayaran natin, mga bills, ang ating bills ng telepono, ng ating hydro, insurance ng sasakyan, insurance ng bahay, mortgage, ay nako, daming babayaran. Pag hindi ka nagtrabaho dito, wala, titira ka sa labas, sa kalsada. Marami din dito guys na ano, na mga homeless, yung mga nawala ng trabaho, na ano, pinalaya sa bahay nila, sa mga nirerenta na apartment. Marami din dito guys. Tapos meron dito ano, pwedeng kuha ng pagkain, magpipila lang sila doon every morning or every evening. Tapos meron ding magpipila pa rin sila sa gabi, paunahan lang na pwede nilang matulugan na para hindi sila maprosin sa labas ng ano, kalsada. So paunahan nga lang kasi limited din yung kanilang ano, number of beds. So at doon pwede silang maligo, pwede silang magkape in the morning, and then pwede na naman silang aalis. Anong tawag niya? May tawag dyan eh. Shelter. Yung mga shelter dito na ano. Lalo na pag winter. Pero pag summer, okay lang kasi pwedeng natutulog sila sa mga sidewalk at sa mga metro stations. Pero pag ganitong winter, mahirap din kasi mapuprosin sila sa ano, sa labas. Kaya yun, merong ano, shelter silang pwedeng tuluyan for the evening para may matulugan sila. Kaya nga lang paunahan. Kaya I think nagsi-start silang magpila ng 5 o'clock ng hapon o 4 o'clock. Then makapasok na sila doon. May kakain sila, maliligo, then matulog na. Kapag pahinga na sila. And then the next day ulit, nasa kalsada ulit sila or nasa yan sa underground city minsan namamalimos kasi dito merong underground city guys. Kaya lang kahit underground yan, pag ano wala nang tao sa gabi, malamig pa rin, hindi siya heated na kasi ano, naghi-heating lang naman yung mga store nila, ang mga stores dyan pag may mga tao. Pero pag walang tao, I think pinapatay yung ano or hinihinaan yung ano, heating. So, ganun. Kaya mahirap. Ayan, ganito kami dito. Kayod. Mahirap magkasakit. Ganyan mga ano, ang tinitiis ng OFW. Hindi pwedeng magkasakit. Kasi maraming babayaran. Maraming papadalan sa Pilipinas. Maraming humihingi ng tulong ang hindi nila alam. Mahirap din ang buhay namin dito. Buti kung established na yung ano mo, trabaho mo, established ka na din kahit papaano. Pero yung mga talagang pumunta lang is working permit na wala pa talagang ano yung ano nila. Mahirap din guys kasi lahat wala ditong ano libre. Lahat bayad. So gusto mong makatipid, mag-isa ka pa lang, mag-share ka ng apartment. Tapos, live-in ka sa amo, and then uuwi ka lang ng ano, Sabado, Linggo, ganun, day off mo. Pero kahit 2 days lang ikaw nakatira sa ano, every weekend ka lang uuwi. Ang bayad mo niyan, kung magkano ang renta ng ano, magkano ang renta ng apartment is hati kayo ng ano, magbabayad ka rin ng hydro kasi ako noon ganun nung ano may cashier ako sa ano lugi nga ako noon dahil umuwi lang
Tapos yun nga, hati kami sa renta nung cashier ko. Tapos kahit sa kuryente, sa telepono, nagbabayad din ako. Pero kung isipin, unfair sa akin kasi 2 days lang naman ako 2 days lang naman ako sa apartment. So sa tubig, sa kuryente, hindi ako nagagamit palagi. At kahit yung telepono, hindi ako nagagamit palagi kasi may cellphone naman ako. Pero yun na, dahil sa ganun ng patakaran na nag din ako. Pero nung lumipat ako sa ibang lesser yung binayaran ko. Kasi siyempre nga, hindi naman ako naka-stay ng sa apartment. Tapos yung gamit ko ng kuryente, gamit ko ng tubig, yung 2 araw ko hindi naman ako siguro 1/4 lang naman ang bilang pwede kong bayaran. Hindi ko naman ako makakalahati. Pero yun, hati kami lahat. Kaya luging-lugi talaga ako noon. Naisip ko na lugi talaga ako. Dahil hati kami sa lahat. Samantalang yung kahati ko is full siya. Buong buwan andun siya. Umuwi siya araw-araw doon. Kasi may trabaho din siya. So of course, gabi-gabi siyang natutulog din doon. Araw-araw siya nagluluto. Ako, weekend lang. Kaya naisip ko parang unfair. Kaya naghanap ako ng noon. Hanap ako ng malilipatan na makamura-mura. Ayun. At least yun, nalipatan kung noon. Siya. Considerate. Kasi minsan, ang kapwa Pilipino natin, pag wala kang kakilala, napunta ka sa isang bansa, parang sinasamantala din Kasi ako noon, wala talaga akong kakilala. Nung mapunta ako dito sa Canada, lakas ng loob lang talaga ako noon. Wala akong kakilala dito ni isa, wala akong kaibigan, sa totoo lang. Talagang ko lang noon, tinuluyan ko yung nag-sponsor sa akin na amo. Live-in ako noon, pero ang nag-sponsor na yun sa akin is hindi talaga yun ang amo ko. Ililipat pa ako sa doon sa magiging amo kong panibago. Kasi i-release nila ako, and then yung agency ililipat nila ako doon sa isang amo. So actually nung dumating ako dito is ako yung unang amo ko, which nag-stay ako doon ng mga siguro weekend ako dumating noon So nag-stay ako ng 2 gabi sa kanilang natulog. Nakiusap ako na wala akong relative. So kung pwedeng habang naghahanap yung agency sa akin ng is kung pwede muna ako matulog doon ng weekend. So mabait naman. So nakitulog ako doon ng 2 days. And then Monday, in-interview na ako. And then yun nga, dinala ko na yung mga damit ko para nung in-interview ako, nung kinuha na ako, hindi na ako umuwi. Sinabihan ko ng I have nowhere to go. So kung pwedeng doon na ako matulog that night. So yun, nag-start na ako ng yun. In-interview ako ng tanghali. At nag-start na ako ng araw din yun, ng hapon. Kaya yun ang nangyari sa akin dito, guys. Kaya ang pag-abroad minsan is swertihan lang. Meron kang mapapasama, meron kang mabuti naman na Kaya lang, prayer lang naman ang ko noon. Tapos talagang lakas yung loob lang ng ko. Dahil mag-isa wala kang kampi. So yun lang guys ang kwento ko. Nadala lang sa kwento. So ibababa ko na kasi may pulis. Baka ako'y matikitan. Tapusin ko na ang aking vlog. So till next time, thank you for listening. Bye for now.